Okay, game. Ang pinangangalandakang people power ng mga maisog nilangaw sa liwasang Bonifacio. Ibig lang sabihin ng salitang maisog ay bravery. Tuloy natin. Noong 1,000 pa kasing pinagmamayabang ng mga DDS tulad ni Jay Sonsa, na huling sona na raw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tibay no? Dahil gaganapin sa July 20 ang pinakamalaki nilang pagtitipon na tinawag nilang People's Zona. Alam mo kasi, ang mga DDS kasi, they have this idea na buo pa rin yung base nila. Pero they have to realize na sa hanggang Mindanao na lang talaga yon. The surveys are saying talaga na the decline is there. Yung approval rating from 80 naging 62, ano pa rin, steady pa rin yung decline. So alam ni Sara. And you know, yung mga cohorts naman niya, sila Maharlika, sila Banatbay, sino ba sila Harry Roque, mga ano yan Rogues Gallery yan ng mga, alam mo yung pag hindi sila nagsalita, walang issue. Pag di sila nagsalita, walang problema. Kaso they keep on talking. Pero karapatan naman nila yun. No? Tuloy natin. Naasahan kasi nilang dadami. Content na lang natin. I-debunk na lang natin. Di ba? Katulad ditong maisog rally na to. Ayan yung mga sayang sa oras Alam niyo yun? Kaysa magsali-sali kayo sa ganito, sa bahay na lang kayo. Makipag-away kayo dun sa mga trolls nila. Sagot-sagutin nyo, makipag-debate kayo sa aming mga influencer. At least dito lang tayo, hindi tayo nakabulahaw ng mga magtatrabaho na gusto lang ng kumita ng pera. Tuloy natin. Dami ang mga tao sa liwasan sa Sabado, Linggo at Lunes. Yung tipong malaed sa people power ba ang dating. Tapos magmamarcha patungong batasan sa zona ng Pangulo para patalisin siya. Sa kanilang ilusyon, babakapan ng militar at pulis ang kanilang hakbang at iluluklok si Inday Sara sa Malacanang. Teka lang. So ang plano pala nun ay, or at least yung siguro yung opinion nitong taong nagsasalita, hindi ko mabasa yung TikTok account siguro ang gustong mangyari kasi sa maisog sa Amerika, linabas yung pulveron video. It would stir up yung emotions ng tao and they will flood EDSA. Baka ganun yung iniisip nila. Kaso hindi Bakit? Kasi nga mukhang deepfake. Alam mo, ito, challenge ko kay Maharlika. Di kaya't nakafit. Teka lang, mamaya ka na. Challenge ko kay Maharlika to Yung video niya, dali niya sa FBI. Dali niya sa Homeland Security. Dali niya sa CIA. Dali niya sa kinauukulan sa Amerika para ma-verify or para ma-authenticate as real at hindi deepfake. Kasi dito, pag pinanood niyo yung balita, yung ating DICT, sabi na it's an obvious fake, okay? Or siya, AI generated. Yung tinatawag na deepfakes, okay? Yung deepfakes na yan, marami yung nagkalat yan, okay? Nagkalat yan sa internet ngayon. So, kaya ako na medyo, alam nyo, birthday ko nun, lumabas yung ganun. Medyo nakaka-disappoint na lang talaga na napaka-underhanded na nung ginagawa ng mga DDS para pabagsakin ang administrasyon na to. Antayin nyo na lang, 2028, sabi nyo, malalakas kayo. Di doon tayo makita-kita sa balota. Doon tayo sa proseso. Tuloy. Para sa Malacanang. Baka alam mo, ikaw lang meron din ako. Kaya't naka-fentanyl na. Ito pala si Jason. Kaya parang familiar sa akin. Buhay pa pala. Rin ng mga leader ng DDS gaya ng kanilang poon na si Digong. Kawawa yan si Digong. Patulugin nyo na yan. Huwag nyo nang pagsalitain. Ginagawa kasing propaganda machine si Digongski ngayon kung ako sa kanya, tigil na. Kasi kada salita niya, lalo lang bumababa yung rating ng kanyang anak at saka yung mga paratang niya. Na, alam mo yun, yung accuser kasi dapat ang may mas malaking burden of proof. Kailangan pa authenticate nyo sa, di ba, sabi ng CIDG, tsaka sabi ng DICT or ng NBI yata yung tumingin ng video, it's all fake. I think si Benhur Abalos yung nagsabi nun. I'm not so sure. Pero,
Kung matapang talaga yung si Maharlika, pakita niya sa FBI. O, yan. Tatandang epektibo noong July 19 ang pagbibitaw ni Inday sa DepEd. Kaya ang plano, pamumunuan na niya ng mga maisog rally tulad ng sinasabi ni Harry Roque. Pero nang makitang nilalalaw nga naman ang venue ng mga maisog, umatras na si Inday. Maging si Baste, naging online na lang. Zoom na lang ang kanyang baluktot na mensahe sa mga umaten kung saan kabilang ang mga miyembro ng kulto ni Kibuloy na ginastusan pa mula Davao. So yung mga, ano ba to, parang mga fan base ni Kibuloy, yung tibay din, meron pa talaga. Bawasan na rin ang usual suspects na nagsasalita sa entablado. Mga taong naghahangad pa rin ng kapangyarihan gamit ang mga DDS. Actually, sa EDSA Shrine nila planong simulan ang kanilang people power. Ayan, no, ayuda pa more. Presyo ng bilihin, walang kailan ibababa. Rally. Kaso, wala, hindi tinaka. Sino ba to? Mukhang kilala ko to. Walang dumating na people. Reflection lamang ito ng katotohanan sa sinasalamin ng mga pinakahuling survey. Natapos na ang maligayang araw ng mga Duterte. Okay, pag-usapan natin yung survey kasi. Sa survey talaga kasi, ang Mindanao na lang talaga ang bumubuhay sa popularity ni Sara Duterte. I think dito, kayo, nagigising na kayo sa katotohanan na iba naman, okay. Etong dalawang naglalaban na faction na to, minsan nakakasawa na. So, iba naman, gets nyo? Natatawa ako dyan, bakit protect Duterte? Inaano ba sila? Hindi ba sila yung nang-aaway? Kasi ito yung maisog rally na may 200 views na talagang pinipilit nila. It's never going to be a thing. Kasi, ayan o, napapagod na kasi yung tao sa awayan, di ba? Tama na, top na, di ba? Putya, kailan ba matatapos tong awayan ng Duterte at Marcos? Protect the Dutertes from who? Hindi ba si Rodrigo Duterte yung umaatak sa Pangulo? Hindi ba si Pulong Duterte yung umaatak sa Pangulo? Hindi ba si Baste Duterte yung maraming sinasabi sa Pangulo? Hindi ba yung mga alyado ni Duterte ang may sinasabing hindi maganda sa current administration ngayon? Sila Roque, sila Panielo, yung SMNI, lahat yan naging anti-Marcos all of a sudden kasi hindi sila napagbigyan. Sinasabi ko lang na wag nyo nang sayangin yung oras nyo sa ganito. Ito yung aking panawagan sa inyo. Kasi malapit na rin naman mag 2025. Okay. Kung gusto nyo talagang ibalik tong mga to sa kapangyarihan, go. Gawin nyo yan. Kaso, maawa kayo sa Pilipinas kasi wala naman tong pupuntahan eh. Ayan, unfiltered. Protect the Dutertes from who? Di ba? Alam mo yun, kanino? Yung sa imaginary na kalaban nila. Actually, kung talagang pumitik si Marcos, papapasukin niya ICC ngayon. Kasi sobra na din kasi yung paninira. Mga kamatis, mga kaibigan, nung camp ni Duterte kay Marcos, di ba? Ano yung latest na sinabi ngayon ni Duterte? Ano sabi niya ganon? Di ba sabi niya na bangag daw yung Pangulo at kailangan magpa-drug test? Di ikaw... Alam mo, hindi yung isang video na yon doesn't really mean anything unless may mag-authenticate niyan. Unless ipakita nyo sa amin yung buong video kung saan yung party na yon or kung saan yung place na yon. Kasi it could be anyone. It could be AI generated. It could be a deepfake. It could be made in China. Hindi nyo pwedeng gawin yung call to rally for this very stupid na samahan ng hindi dapat. Maisog is supposed to be about bravery. Okay? Maisog is yung salitang yon is supposed to be about courage. Diba? Yun yung ibig sabihin ng salitang yun eh. Hindi, sana hindi nyo gamitin yung salitang yun as a propaganda material para sa pangsariling interest nyo. Talo kayo eh. You lost. Kasalanan nyo yun. Okay? Hindi yun kasalanan ng mga nakaupo ngayon for giving up your seat at the helm, di ba? Ganun eh. Anong gagawin natin? Iyak kayo. Umiyak na lang kayo.
Pero again, pagdating po ng 2025, yung national elections which is fast approaching, I would like to ask everyone to please think of who you are going to vote. Kasi importante yun. Pagdating ng 2028, ayan na, presidential elections na naman. Please think about the people you're going to vote. Kasi, ayan na naman, we do not wish to have another squabble between two families na parang nag-Game of Thrones dito sa ating bansa. Tama na yon. Tama na. Okay, iba naman mga kamatis, mga kaibigan. Paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na bukas. Gege mga lods.